Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang mahalagang pagbabago na napansin ng mga users ng Google Search nitong weekend. Ang Google Search ay nag-alis po kasi ng mga charts na nagpapakita sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin at iba pang mga popular or sikat na cryptocurrencies. Ngunit ang mga charts ng mga traditional na stocks ay nananatili pa rin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, wala pong opisyal na pakayag mula sa Google tungkol sa desisyong ito, kaya't nagdulot po ito ng iba't ibang espekulasyon sa loob ng cryptocurrency community. Kapag naghahanap ang mga users gumagamit ng Bitcoin o anumang cryptocurrency, kailangan po nilang pumunta sa Google Finance o iba pang finance tabs para makita ang real-time price graphs. Yan, price graphs. Ito ay isang pagbabago mula sa dating disenyo kung saan ang Google Search mismo ang nagbibigay ng charts na nagpapakita ng kasalukuyang rate ng iba't ibang cryptocurrencies. Ngayon ay ano ang mga naging reaksyon ng mga tao rito? May mga users na napansin na ang mga charts na may kaugnayan sa Dogecoin ay nananatili pa rin pagkatapos po ng search. Ibig sabihin, ang pagbabago ay limitado lamang sa ilang cryptocurrencies. Ang pagkawala ng cryptocurrency charts sa search results ay nagdulot po ng espekulasyon tungkol sa mga dahilan sa likod ng desisyong ito. May ilang mga tao sa crypto space na nagsabi na ang aksyong ito ay maaring nagpapahiwatig na ang tradisyonal na finance ay nagsisimula ng makaramdam ng banta mula sa decentralized money at ang potensyal ng crypto assets. Sa kasalukuyan, ang gumagamit ng Google na umaasa sa mabilisang pag-access sa cryptocurrency prices ay kailangang mag-adjust sa bagong pagbabago na ito o pumunta sa Google Finance para sa kanilang market updates. Ngayon ay si Bitcoin ay yung kanyang search interest ay bumagsak po sa kanyang yearly low. Ayan, habang nangyayari ang pagbabagong ito sa search functionality, ang global search volume para kay Bitcoin ay umabot sa pinakamababang antas sa loob ng isang taon. Ayon sa Google Trends data, ang interest sa paghahanap ng Bitcoin ay nagpakita ng mas mababang antas ng interest noong linggo, October 12, 2024. Ang global search volume sa huling araw na tumutugma ay 33 lamang sa 100 ang pinakamababang antas ng interest ayon sa mga statistics para sa nakaraang taon. Ang matinding pagbaba ng interes sa paghahanap or search ay kahalintulad po ng isang trend na nakita noong 2024. Sa panahong iyon, ang Bitcoin ay nagpakita ng pinakamababang antas ng interest mula sa huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi po ng Pebrero. Gayunpaman, ito ay sinundan ng isang matinding pagtaas sa presyo ni Bitcoin mula sa mababang presyo na humigit kumulang $41,000 hanggang halos $71,500 sa loob ng 6 na linggo. May ilang mga analyst tulad po ni Ginoong Ryan Lee ng BitGet Research na naniniwala na ang mababang interest sa paghahanap or search ni Bitcoin ay maaring magpahiwatig ng isang market opportunity. Ayon po kay Ginoong Lee, ang mga panahon ng stagnation tulad ng naobserbahan mula Mayo hanggang Setyembre 2023 ay madalas na nagtatanghal ng ideal na oras upang magtayo ng posisyon bago ang isang potensyal na pagtaas ng market. Ngayon ay narito naman po ang naging reaksyon ng community sa pagbabago na ito ni Google. Ang pagkawala ng cryptocurrency price charts mula sa Google Search ay nagdulot po ito ng iba't ibang reaksyon sa loob ng cryptocurrency community. May ilang nag-dismiss nito bilang isang maliit na pagbabago na itinuturo na ang mga interesado ay maring makahanap ng impormasyon sa Google Finance o iba pang portals.
Gayunpaman, may iba na itinuturing ito bilang isang taktikal na hakbang na nagpapahiwatig ng tumataas na resistance mula sa traditional na financial institution laban sa lumalaking prominence ng digital assets tulad po ni Bitcoin. Para sa mga umaasa sa real-time cryptocurrency data, ang desisyon ni Google ay nagmamarka ng pagbabago sa accessibility. Bago ang update, ang mga users ay maaring mabilis na tingnan ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin, Ethereum o iba pang cryptocurrencies direkta mula sa search results. Ngayon, sa pag-alis ng feature na ito, ang pagtingin sa mga charts ay nangangailangan ng karagdagang mga hakbang. Sa kabila ng mga alalahaning ito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng cryptocurrency-related features ay tinanggal mula sa platform ni Google. Halimbawa, ang mga users ay maaari pa rin pong makakita ng Dogecoin price charts at makita ang mga balanse ng Ethereum name service addresses sa pamamagitan po ng Google search. At ayan, ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pagbabago na ito ay maaring magdulot po ito ng ilang abala sa mga users na sanay sa mabilisang pag-access ng cryptocurrency prices direkta sa Google search. Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita ng isang pagkakataon para sa mga users na maging mas pamilyar sa iba pang mga tools tulad po ng Google Finance. Ang espekulasyon na ang traditional na finance ay maaring nakakaramdam ng banta mula sa cryptocurrencies ay isang interesting anggulo. Ngunit wala pa tayong sapat na impormasyon upang kumpirmahin ito. Sa huli, ang mga pagbabago sa teknolohiya at mga platform ay bahagi ng patuloy na pag-unlad at mahalaga na tayo ay maging adaptable at handang mag-adjust sa mga bagong sistema. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.